Usap mga ka-immortal, naku po, usap-usapan po ngayon na pwede nga ba daw matanggal si Senador Raffy Tulfo sa pagkasenador. Oh no. Ang dahil po diyan sa kaso po pala niya noon nung 2019 na na-convict po siya at hindi nakulong kasi nakapagbayad or piyansa, parang ganun. Ngayon nasilip po ito mula po nung meron po kasi siyang pinupush po diyan na about po sa fake news na dapat ay yung mga vloggers dapat yung mga dapat silipin, tapos pag mga journalists ay parang hindi na magiging krimen pag isa kang journalist. At nang dahil diyan may mga sumilip or may nakasilip diyan sa kanya na may kaso pala ito si Senador Raffy Tulfo na pwedeng ikatanggal sa pagiging senador niya. Ang tanong, may nagreklamo nga ba? Yun po yung nangyari ngayon kasi meron nga siya, totoo na meron nga siyang naging kaso noong 2019, pero wala namang nagreklamo nung tumakbo siya pagka senador. At ngayon po pinaliwanag po yan ni Attorney Harry Roque na posible nga ba or paano yung proseso kung may magreklamo. Panoorin natin yung paliwanag po ni Harry Roque at kayo na po balang humusga na kung posible nga ba at bakit nga ba ito napag-usapan. Kasi napakatagal na po yun, 2019. Nanalo na po siya. Naging senador na po siya. Diba, bakit ngayon pa nasilip? At ito po, panoorin natin yung video po ni Attorney Harry Roque sa mga paliwanag po niya. At syempre, huwag kalimutan po nating mag-subscribe sa ating channel at i-share po natin ito. Ito po yung video. Si Katunying ay naglabas po ng isang explosive na balita. Inamalita po niya na noong 2019 ay nagkaroon po ng final conviction si Senator Raffy Tulfo para sa libel. Bagamat wala pong kulong, siya po ay na-fine at pinagbayad ng danyos. Ito po ay dahil sa isang artikulo na isinulat ni now Senator Raffy Tulfo sa Abante, no? At ang sabi nga daw niya yung nagrereklamo na Mr. Guy ay marami raw kaso, no? Pero pinaayos daw niya doon sa then Secretary of Finance, no? At naging dahilan para siya ay makonvict sa libel. Nagulat ako na yung desisyon na conviction of libel ay sinulat ni Justice Marvick Leonen, no? Dahil ako po, matagal na ako naniniwala na ang libel po ay unconstitutional. At nagkaroon nga po kami ng view sa Human Rights Committee na ang criminal libel sa kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines ay paglabag sa karapatan ng malayang pananalita. At ang sabi ng UN Human Rights Committee dun sa kaso ni Alexander Abdonis, no, dapat talagang i-repeal ang libel law sa Pilipinas dahil meron pong alternatibo. Ito po ang civil libel at hindi po ito proportional doon sa nais makamit ng batas na protektahan ang privacy ng mga nais na manahimik, no? So ang aking paninindigan po talaga, libel ay labag sa malayang pananalita at yan pong dahilan kung bakit yung buong karera ko nakatutok po talaga para itaguyod yung kalayaan ng malayang pananalita. So bakit controversial po ito na na-convict si Senator Raffy Tulfo noong 2019? Kasi sang-ayon po sa Omnibus Election Code, kapag ikay na-convict sa isang krimen involving moral turpitude at ang libel po ay merong moral turpitude, hindi ka po pwedeng kumandidato sa haba ng 5 taon matapos ikaw na makonvict. So kung 2019 yan, 2020, 21, 22, 23, 24, hanggang 2024, hindi siya dapat makatakbo. Now, ano po yung legal na basihan na sinabi ni Tunying na pwedeng matanggal si Senator Raffy Tulfo? Ang kaso po ay T versus Electoral Tribunal. Itong si T po ay kalaban ng kapatid ni dating kongresista Pichay, no? Siya po ay kumandidato nung panahon na nag-3 term na yung kapatid niya na si Congressman Pichay. At from the very beginning po, challenge ng kalaban niya na si T yung pagiging kandidato kasi na-convict din po itong si kapatid ni Congressman Pichay for libel. At gaya ni Senator Tulfo, wala namang pagkakakulong pero merong penalty, merong fine at saka merong civil damages. Now, ang naging decision po
ng Korte Suprema dito sa T versus Electoral Tribunal, abay maniwala kayo't hindi, pinatanggal po, pinaalis bilang congressman itong si Congressman Pichay at pinaupo itong si T na naging kongresista noong mga panahon na yun. Pero ano po ang pagkakaiba ngayon nung kasong yon sa kaso ni Senator Raffy Tulfo? Well, unang-una, wala pong kumuwestiyon sa kandidatura ni Senator Raffy Tulfo. Yung kaso po na T, pagsampa pa lang ng kanyang kandidatura, kinuwestiyon na po dahil meron ngang disqualification. At hindi itinigil nung kalaban yung kanyang pag-challenge sa candidacy ni Congressman Pichay. Dito po kay Senator Tulfo, walang kumuwestiyon. Nung tinignan ko pong internet, maraming mga artikulo na nagsasabi na bagamat kandidato nga si Senator Raffy Tulfo, meron siyang conviction at merong desisyon na T versus Electoral Tribunal. Ano pong ibig sabihin ko? Ang ibig sabihin ko po, sino ang magrereklamo para patalsikin si Senator Raffy Tulfo? Number 1 po yan. Walang nagreklamo. Hindi gaya dun sa kaso ni T. Pakalawa po, wala po talaga nag-question dun sa kandidatura. So, yung kaso po ng T, ang naging dahilan sa kanyang pagsipa bilang isang kongresista ay yung tinatawag na material misrepresentation sa Certificate of Candidacy. Dahil sa simulat-mula pa, kinuwestiyon na. Ngayon, sabihin na natin merong material misrepresentation, pero walang nag-question. So sino magko-question? Hindi naman po pwede na basta-basta na lang mangyayari yan kasi hindi po automatic yan. Pangatlo, ang malaking pagkakaiba, deklarado bilang senador si Senator Raffy Tulfo at dahil walang kontrobersiya pagdating sa COMELEC, ang tanging body na merong jurisdiction kung papaalisin sa Kongreso si Senator Raffy Tulfo ay ang Senado mismo. Nakasaad po yan sa saligang batas, no? Na tanging Senado mismo ang merong kapangyarihan na magdisiplina sa kanyang mga miyembro. So nakita niyo po yung pagkakaiba ng T at saka ng kaso ni Raffy Tulfo, no? Ang pinakamalaking importansya, ang pinakamalaking diferensya, sa mulat-mula ginawang issue yung whether or not disqualified si Congressman Pichay dun sa kaso ng T, at dito naman kay Senator Raffy Tulfo, walang kahit sino na kumuwestiyon sa kanyang kandidatura. Now, sabihin natin na meron ngayon magko-question, siya pupunta. Well, ang teorya ko, tanging Senado lang ang pwede ngayon magdesisyon kung siya ay karapat-dapat na umupo. Siguro ang magiging dahilan na ngayon hindi yung kanyang conviction mismo kasi nakasaad sa batas na yun ay ground for disqualification sa pagtakbo. Ayan po. Tsaka malabo, para sa akin malabo. Saka wag naman sana kasi si Senador Raffy Tulfo ay nasisilip po niya yung mga dapat gawin na hindi naman nagagawa po ng ibang senador. Unang-una po kaya medyo malabo po na matanggal po siya sa pagkasenador. Dapat kasi nung tumakbo pa lang may nagreklamo na. Senador na po siya. At dapat niya nang magdesisyon po diyan sa Senado, pero sa ngayon po malabo po na maano siya. Sana wag naman kasi kahit papaano isa si Senador Raffy Tulfo na malaki po ang magagawa diyan sa Senado. Kayo po mga kimortal, anong sa tingin niyo po? Posible nga ba kung may magreklamo? At sino naman ang magreklamo? Mag-iwan po tayo ng comment dyan sa ating comment section. Thank you. Bye-bye.